Relate na relate ako! Kala, parang nai-inlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa urig. Dear M.O.R. Hello po mga kamorkada, ako po pala si Lily. Single mom at isang negosyante. Matagal na po akong nakikinig ng mga kwento nyo at kailan nga lang ay na-inspire akong isulat ang kwento ko para i-share sa ibang mga nakikinig. Masakit at masalimuot ang mga pinagdaanan ko. Sabi nga ng ibang Gen Z, para bang isinama ako ni Lord sa listahan niya ng strongest soldiers sa mundo. Hindi ko alam kung paano ko na-survive lahat ng hirap na dinanas ko sa buhay ko. Anak ako sa labas ng papa ko at hiwalay sila ng mama ko. Buong buhay ko ay nasa poder ako ni mama at kahit papaano ay maayos ang buhay namin. Pero hindi ko akalaing magbabago ang lahat nung college ako. Lily, ano ba? Ano ba to? Nagtatanong ka pa talaga? Lily, hindi nakakatuwa ah. Pwede mo bang ibaba yung mga gamit ko? Lily! Alam mo ba kung gaano kamahal yung PC na yan? Wala akong pake. Sumusobra ka na ah. Kung may problema tayo magsalita ka, hindi nag-aamo ka ng ganito. Ako pa talaga. Eh sino ba ito nagtatapon ng mga gamit? Ha? Ang dami mo na nabasag oh. Alam mo, ang dami-dami nang nagsasabi sa akin ng lahat ng kagaguhan mo eh. Hindi ko sila pinapakinggan pero hayop ka. Pinatira kita ng libre sa kondo ko. Ginastosan kita ng lahat ng luho mo. Ginawa ko lahat para sa'yo tapos mag-uuwi ka ng babae dito? Magsisex kayo sa kama ko? Sino nagsabi sa'yo niyan? Yung pen camera. Nakalimutan mong meron? Nakalimutan mo kasi akala mo lahat ng toys at gamit ni Caramel dinala ko na sa bahay? Bobo mo naman, Josh. Masyado ka ba talagang kating-kating ng mga panahon na yun na hindi mo man lang chinek yung paligid mo? Yung kondo ng girlfriend mo? Sagot, Josh! Pinanood mo? Yan talaga yung tanong mo? Lily, Layas! sorry, okay? Nagsosorry ka kasi nahuli ka. Pero kung wala akong ebidensya, magsosorry ka ba? Lily! Labas! Wait, kasi ano eh... Josh, isa pa. Tatawag na ako ng security para kalagkarin ka palabas. Sorry. Lily! Ha? Okay ka lang? Hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo eh. Di ko gusto eh. Bakit? Ewan ko. Naano ako dun sa amoy. Na ano? Parang ang lensa niya. Di naman na. Di mo naaamoy? Parang iba na eh. Parang malapit na mapanis. Patikim nga. Di naman eh. Sa'yo na lang. Ayoko rin kumain. Wala akong gana. Seryoso ka ba? Sayang. Parang nasusuka talaga ako eh. Te, Ano? bago ba kayong mag-break ni Josh may nangyari sa inyo? Oo, maraming beses. Hindi kaya. Hindi. May nakain lang ako. Gumamit kami ng protection nun ah. Sa lahat? Oo. Sure? Alam mo, pinapakaba mo ko eh. Alam mo, para sure, mag-take ka na kaya ng PT. PT? Pregnancy test. Alam mo, paranoid ka lang. Tara na nga. Okay lang ako, promise. Promise? Oo nga.
Wait lang! Lily! Saglit! Ano na? Wala, ewan ko. Iinom na lang ako ng gamot. Lily, kailan huling period mo? Hindi ko tanda. Di ba sabay tayo? Tapos na ako last week pa. Ako, delayed lang ng 1 linggo ata. Last month ba nagkaroon ka? Hindi ko tanda. Parang hindi na ata. Lily. Emma. Eto, Ano to? pregnancy test, ihian mo. Sure ka ba? Bilis na. Tapos, ano na? Saglit, matutong maghintay. Kinakabahan ako. Kabahan ka talaga. Ano gagawin ko kung sakaling positive? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Sasabihin ko ba kay Josh? Makukontak mo ba yun? Di ba bumalik na ng Cebu yun? Emma. Oo na, ninang na ako. Emma kasi. Ewan ko rin, Try na lang nating maging positive na magde-negative yan. Ha? Basta sana may nakain ka na lang talagang panis. Ayan na. Anong ibig sabihin nito? 2 lines. Meaning? Lily, buntis ka. Mga kamorkada, ilang pregnancy tests ang ginawa ko noon. Sabi ko sa sarili ko na baka naman false positive lang. Baka namang may mali lang. Ilang beses paulit-ulit pero iisa ang resulta. Buntis nga ako. Sobrang laki ng takot ko noong mga panahong yon. Alam kong pag nalaman nila mama at papa, siguradong tagos sa bubong ang galit nila. Sigurado din ako na kapag nalaman ng tita ko na nagpapaaral sa akin na nadisgrasya ako, ay ititigil niya ang suporta sa akin sa kolehiyo. Pero mga kamorkada, nung panahong yun talaga, desperada na ako. Hindi ko alam ang gagawin, kaya lumapit na ako sa mga magulang ko para ipagtapat ang totoo. Papa, Anak naman. sorry na po. Paano mo sasabihin sa mama mo ngayon yan? Hindi ko po alam. Hindi ko talaga alam ang gagawin pa. Lily naman. Nung pinag-aaral ka ng tita mo, isa lang. Nag-iisa lang yung kondisyon niya. Pagtapos ka muna bago ka lumandi. Tapos malalaman ko buntis ka. Pa, hindi ko pa talaga alam kung anong gagawin. Wala. Andyan na yan eh. Ano magagawa natin? Baka patigilin ako ni tita sa pag-aaral. Aba, malamang sa malamang. Pwede po bang dito muna ako, pa? Lily naman, mag-aaway lang kayo ng mga kapatid mo dito. Di ko po kasi alam paano ko harapin si mama eh. Natatakot kang umuwi. Oo. Pero Lily, kailangan mong umuwi. Kapag nalaman niyang dito ka tumutuloy, di malalaman at malalaman pa rin niya na may problema, di ba? Sa tingin niyo ba matatanggap ni mama? Wala siyang choice. Unika-iha ka niya. Panigurado magagalit, pero pahupain mo lang yung galit niya bago mo kausapin, ha? Okay po. Thank you, Papa. Ilang buwan na? 2 po. Asan si Josh ngayon? Hindi ko po alam. Hindi pa niya alam? Hindi ko na po siya makontak simula nung mag-break kami. Oh, kumain ka na. Mag-schedule tayo ng check-up mo. Hindi po kayo galit? May magagawa pa ba yung galit ko? Sorry, Ma. Kahit ilang beses kang mag-sorry, nandyan na yan. Iniisip ko po, baka may paraan pa para... Lily, itigil mo yan, ha? Desisyon mo yan, ginawa mo yan, panindigan mo yan. Ma, hindi ko po kasi alam kung kaya ko. Kinaya mong gawin, kayanin mong palakihin. Paano po yung pag-aaral ko? Wala. Sa tingin mo makakapag-aral ka pa sa lagay na yan?
Sige nga, paano, Lily? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kasi ang una mong inalam kung paano lumandi. Pinag-aral ka ng tita mo, pinatira ka sa kondo niya, pinigay lahat ng gusto mo, tapos ano? Magpapabuntis ka sa taong lolokohin ka lang naman pala. Sorry po, Ma. Tama na yan. Kumain ka na. Damihan mo ang kain. Sure ka bang dito ka muna matutulog? Oo nga. Baka mamaya pagalitan ka ng mama mo. Kaya nga dito ako matutulog para hindi ko muna marinig yung sermon niya eh. Kumusta na ba kayo? Ayun, passive-aggressive siya as usual. Pero alam mo, feel ko yung si Mama pakipot lang yan eh. Kunwari galit, pero ngayon pa lang, meron na kaming crib at stroller. May supplies na nga rin ng mga diapers. Akala ko bigyan ng papa mo yun. Hindi, ang galing kay Papa yung mga damit. At least supportive sila pareho. Oo, nakakalungkot lang kasi yung kay Papa, patago pa niyang ibinigay kasi baka raw magalit yung mga kapatid ko tsaka si Tita Raquel. Yung kay Mama naman, pagalit niyang binigay sa akin. Hanggang ngayon ba, hindi kayo okay ng mga half-sisters mo? Oo, ni hindi nga ako makabisita dun eh. Maliban na lang kung emergency naman. Ang lungkot naman nun. Well, anong magagawa ko? Parang sa akin pa nila sinisisi yung kasalanan ng mga magulang ko. Grabe, ang aga naman ng deep talks natin. Aray, Ano yun? wala. Parang medyo humihilab lang. Huy, pinaprank mo ba ako? Ano yung hilab-hilab na yan? Wala, ano lang. Huy, Lily, ito na ba yun? Manganganak ka na ba? Ewan! Aray! Huy, akala ko next month ka pa, Jo. Emma! Lily! Ano? Anong gagawin ko? Manganganak ka na ba? Ospital! Ospital! Si Mama! Tatawagan Si mo Mama! mama mo? Oo! Okay, eto na. Diyan ka lang, ha? Wait lang. Ha? Kotse! Anong kotse? Emma, kotse! Ha? Anong kotse? Start mo na yung kotse! Kotse ko? Kanino pa ba? Pumunta na tayo ng ospital, please! Okay, tara na. Halika dito. Mga kamorkada, hindi ko pa po kabuanan nun kaya hindi ko inaasahang manganganak ako nung mga panahong yon. 32 weeks pa lang ang baby ko noon at dahil kulang sa buwan, kinailangan siyang i-admit sa Neonatal Intensive Care Unit or NICU. Kung mahirap ang buhay nung nagbubuntis ako, mas magiging mahirap pa pala noong nanganak ako. Lahat ba ng damit mo nandito na? Opo. Huwag ka nang masyadong malungkot, nak. Ang mahalaga buhay kayong mag-ina. Ilang linggo lang daw naman siyang i-incubator eh. Dito na lang ako pa. Ako na lang magbabantay sa kanya. Umuwi ka muna. Magpahinga ka muna bago ka bumalik dito. Ayoko kasi siyang iwan dito eh. Magpahinga ka muna. Kami na muna bahala dito. Si Mama po, asan? Ayun, kinausap lang yung nurse. Uwi na pala siya. Bakit nandito pa kayo? Umuwi na kayo para makapagpahinga ka, Lily. Kayo na bahala sa baby ko, Ma, ha? Oo na. Ako na muna dito. Sige na. O tara na. Ma, tawagan niyo ako agad pag may problema, ha? Oo na. Sige na. Tara na. Sure ba kayong magiging okay lang lahat, pa? Oo naman. Ang ate Tricia mo dati premature din eh. Pero tingnan mo ngayon. Di mo aakalain. Halos isang buwan din siyang nasa ospital nung kapapanganak pa lang. Okay lang ba talaga kay Mama na siya yung magbabantay kay Paolo? Kilala mo naman yung mama mo. Tigasin lang yan sa labas pero ang totoo, may pakiyan. Umiiyak nga rin yung kanina eh. Nahalata ako nga po. Pasok na. Ako na bahala dito sa mga gamit.
Sa bahay ka ba matutulog pa or uuwi ka sa inyo? Sasamahan muna kita. Pa, Oh, kinakabahan ako. magiging okay si Paolo. Huwag ka maglala. Hindi lang dun eh. Eh saan? Saan tayo kukuha ng pambayad sa ospital? Gagawa natin ng paraan. Sorry pa. Bakit ka ba sorry ng sorry? Tama na yan. Eh kasi, hindi na nga ako nakatapos. Ang laki-laki pa ng gastusin natin dahil sa akin. Yung pera, babalik at babalik yan sa atin. Ikaw, nag-iisa ka lang. Kaya tahan na. Gagawa natin ng paraan yan. Good morning! Shh! Ay, sorry. Kakatulog lang eh. Sorry na nga. Doon ka na muna sa kusina. Dadalhin ko lang to si Paolo sa kwarto. Okay, si tita ba nandyan? Wala, nasa trabaho. Okay. Doon lang ako sa kusina. Okay na? Oo. Yung pinto, di mo isasara? Hindi na. Mas okay na bukas para kita ko siya lagi. Wait, may pasalubong ako dito. Fresh na fresh from Davao. Baka durian yan ha. Di ako kumakain nun. Napaka-hater naman. Ito, durian candy. Masarap yan, promise. Tsaka ito, kape, yema, and paborito mong tart, and cake! Oh, thank you, Ems. So ano na, kumusta ka? Ayun, puro utang. Malaki ba? Basta, 100,000. Ha? Seryoso? As in nilagpas 100K, ganun? Oo. Nag-loan si Mama, tapos si Papa. Pinakisuyuan si Ate Tricia na mag-loan din. Mabilis kasi ma-approve yung kanya kasi teacher. Buti pumayag. Pumayag, pero syempre, sobrang daming sinabi bago kami pahiramin ng pera. Kaya nga ayan oh, tingnan mo, ang daming kalat. Oo nga, ano ba yung mga yan? Nagbakasyon lang ako sa Davao. Pag uwi ko dito, meron ka ng factory ng mga pabango at sabon? Nagre-resell kasi ako. Gusto kong mabayaran agad yung utang kay Ate Tricia. Ayaw ko ng utang na loob sa mga yon. Ang kalat, Mi. Oo nga eh, sorry ah. Sigurado ka bang ganito natin isi-celebrate ang birthday mo? Wala man lang si tita o kaya si tito. Okay na yun. Yung makaranas ako ng konting katahimikan tsaka konting pahinga, best birthday gift na sa akin yun. Sure na ba? Hindi ba ako pwedeng kumanta ng isang happy birthday dyan? Huwag na, baka magising pa si Paolo. Happy birthday, Lily. Thank you, Ems. Ikaw lang nakakaalala. Wala, sigurado naman akong maalala rin niya ni tito at tita. Si Papa, hindi ko sure kung maalala niya. Si Mama, kung maalala man niya, hindi ko alam kung may pake siya. May pake yun, hindi lang halata. Alam mo kung anong gusto kong pa-birthday? Game, kahit ano. Tulungan mo akong mag-pack ng orders. Ay, ano ba yan? Magtatrabaho ka kahit birthday mo? Wala akong choice eh. Kailangan mapaship yung mga yan. At saka, due date na ng mga bills sa isang araw. Makakatikim na naman ako ng mga matatalinhagang salita galing kay Mama. Ang lalim naman nun. Sige na, tulungan mo na ako, please. Oo na, pero hindi dahil birthday mo. Tutulungan kita kasi tingnan mo yung eyebags mo. Parang hindi ka na natutulog. Wala akong time matulog. Lily, promise mo sa akin magpapahinga ka ha. Promise. Used to turn the TV on, and I thought about him while the movie played. Till it ended. Turn it off and wrote a song, and I got a bit emotional. The thought of him just breaks me, 'cause it ended. Cried to sleep, hoping he'll come home soon. Woke up and
check, he wasn't by the door to save me. The ending of a movie where he comes to embrace me, begging to take me back, but his sins changed me. How he didn't come at all, and I thought about it all. Instead I saved me, so I saved me. So it is possible to wake up one day and figure out I'm okay. Though it ended, began to see the beauty of my home alone. Yes, I'm a bit of a mess too, but I've locked the door. Stop wishing he would save me. The ending of a movie where he comes to embrace me, begging to take me back, but his sins changed me. How he didn't come at all, and I thought about it all. Instead I saved me, so I saved me. The ending of a movie where he comes to embrace me, begging to take me back, but his sins changed me. How he didn't come at all, and I thought about it all. Instead I saved me. The ending of a movie where he comes to embrace me, begging to take me back, but his sins changed me. How he didn't come at all, and I thought about it all. Instead I saved me, so I saved me. Save me. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Hi buhay. Siyempre, hindi ko rin natupad yung promise na yun kay Emma. Todo kayod ako. Araw-araw may bago akong ina-applyan na bagong trabaho. Nagla-live selling ako at kung ano-anong binibenta ko para lang kumita ng pera. Minsan, kapag kaya pa ng katawan ko, rumarakit din ako bilang helper sa catering business nila Emma. Nagtrabaho ako para sa sarili ko at para sa anak ko dahil alam kong hindi ako kayang suportahan ng mga magulang ko pagdating sa pera. Walang trabaho si Papa at si Mama naman, mas gagastos pa para sa mga pusa niya kesa sa akin. Kuya, magkano sa tubig? 20, ma'am. Isa nga. Okay, ito po. Grabe, parang uhaw na ho kayo, ma'am. Oo, kuya. Layo kasi na nilakad ko eh. Sobrang layo ng building kung saan ako nag-interview. Saan ka ba in-interview, ma'am? Diyan, sa may corporate tower. Oo. Wala nga tumitigil na jeep dun eh. Anong trabaho in-applyan mo dun, ma'am? Receptionist. Ano pong course niyo nung college, ma'am? Tourism. Ano yun? Yung sa mga hotel-hotel, ganun. Pwede rin sa aeroplano, cabin crew, ganun. Bakit di kayo dun? Hindi ako nakatapos eh.
Diyan, Mamu, yung grocery na yan. Naghahanap ng bagong cashier dyan. Baka pwede ka. Mabait yung may-ari niyan. San dyan, kuya? Yun, oh. Cashier? Kaso hindi ako maalam dun sa ano nila eh. Yung sa cash register? Yung lalagyan ng pera? Oo. Ay, sus. Huwag mo nang alalahanin. Mababait yung tao dyan. Tuturuan ka naman, panigurado. O sige. Thank you. Thank you, kuya. Lily, Po? ano ba yan? Ang ingay. Tulog si Paolo, baka magising pa sa pagpapak mo. Sorry, ma. Kailangan ko kasi ma-ship yung orders na to bukas eh. Sabi ko kasi sa'yo humanap ka ng mas maayos na trabaho. Hindi yung aasa ka lang dyan sa pagre-resell mo dyan. May nahanap na po ako, ma. Saan? Doon sa grocery, malapit sa corporate tower. Ano ka naman doon? Manager? Cashier po. Magkano sasahurin mo doon? Minimum wage po. Magpapakapagod ka lang doon eh. Magkano lang pala kikitain mo? Para lang po may pandagdag tayo. Lagpas 10,000 binabayaran natin sa bangko ah. Kulang na kulang yung minimum wage mo. Kaya nga po nagne-negosyo din ako eh. Tsaka may mga racket din po ako kay Emma. Di ba po may negosyo sila na catering? Sabi niya sa susunod, isasama na niya ako. Okay, basta bayad lahat ng bills natin kada buwan ah. Lalo na yung sa bangko, Lily. Sa akin nakapangalan yung utang na yon. Papa! Good morning! Hi, Pa! Paolo, si Lolo. Ang cute-cute naman talaga ng bunso namin na yan. Pa, dito muna ulit siya. May pasok kasi kami ni Mama eh. Oo naman. Kahit buong linggo pa siya dito eh. Pasabi kila Tita Raquel, thank you ah. Shh! Huwag mo na muna isipin yon. Ako bahala dito. Thank you, Pa. Kumusta naman yung trabaho mo? Okay naman po. Baka naman mamaya sinusubsub mo na yung sarili mo sa trabaho mo, ha? Walang choice pa eh. Ang dami naming utang. Yung kay Ate Trisha nga, di ko pa rin tapos bayaran. Daddy! Oh, Sino kausap mo dyan? si ano? Una na ako, Pa. Hindi. Teka lang. Oh, Lily! Hello po, Ate Trisha. Iiwan mo muna dito si Paolo? Opo, sana. Bakit? May lakad ka? Trabaho po. May trabaho ka na? Opo. Buti naman. Trisha. Bakit? Sabi ko lang buti naman, syempre malaking tulong sa kanila yon, especially malaki-laki din yung utang nila. Oo nga po eh. Para makabayad na rin po ako sa inyo. Oo nga. Ay, sige pa. Una na po ako. Kayo na po muna bahala kay Paolo. Sige. Bye, baby! Behave ka kay Lolo, ha? Bye, Pa! Bye, Ate Trisha. Thank you uli. Bye. Hello? Lily, Oh, free ka ba sa isang linggo? anong petsa? Sa 13, Sabado. Free naman, bakit? May malaking event kasi na kumuha sa amin. Kailangan namin ng tao. Oh, sige, game ako dyan. Sige, sure na yan ha. Sa Mandaluyong lang naman. Oo, promise. Sige, balikan kita kung magkano. May mga araw na umiiyak na lang ako sa pagod at sama ng loob. Sa lahat ng tao sa buhay ko, si Emma at si Papa lang ang tumatrato sa akin ng maayos. Dati si Tita din, pero simula nung mabuntis ako at tumigil sa pag-aaral, halos hindi na niya ako kinokontak. Alam kong malaki ang pagkakamali ko. Alam kong na-disappoint ko sila. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko ba siya dapat pagbayaran.
Lily! Ha? Pasuyo naman, punta ka sa kitchen, pasabi need ng mga utensils at plato dito. Okay. Miss, Yes po, ma'am. pwedeng makahingi pa tissue dito, tsaka pa-refill na rin tong picture. Okay po, ma'am. Lily! Ano nangyari sa'yo? May nakabasag ng baso kanina eh. Ako yung pumulot tapos ito, nasugatan ako. Pumunta ka muna sa likod. Linisin mo yan. Sige, pero pwede kayang pakiwalis yung basag na baso dun? Baka kasi may makatapak pa eh. Sige, ako na bahala. Lily! Oh, ano yan? Bakit may hawak kang pitsil? Pinaparefill ng table dun eh. Uy, saan ka pupunta? Doon yung refillan, no? May nakabasag daw kasi ng baso doon. Nawalisin ko lang. Pero nasabihan mo na ba yung mga tao sa likod na kailangan na ng mga pinggan at utensils dito? Bago pa lang. Ay! Wait. Ako na nga magwawalis doon. Pumunta ka sa kitchen, sabihan mo silang kailangan pa ng mga gamit dito, tapos i-refill mo yan agad. Okay, copy. Lily, 9 p.m. pa lang ha, hanggang 1 a.m. tong party na to. Focus tayo! Focus! Okay, copy. Oh, bilis na! Peste. Okay lang kayo, ma'am? Wala kasi ako masakyan, kuya eh. Bakit di pa kayo sumabay dun sa mga kasama mo? Quezon City kasi sila eh. Paranaque pa ako. Hindi na lang kayo nakitulog sana, ma'am. Hindi po pwede eh. Maaga kasi check-up ng anak ko bukas. Anong oras na ba, kuya? 2:00 na ng madaling araw, ma'am. Pwede ba ako umupo dito? Magpapahinga lang ako saglit. Sige lang po. Baka may pwedeng sumundo sa inyo, ma'am, ha? Mukhang mamaya patitila yung ulan eh. Opo. Hello? Papa? Oh, Pa, masusundo niyo ba ako? ha? Bakit? Asa ka? Nasa Mandaluyong. Wala na kasi akong masakyan. Sarado na yung LRT. Wala akong mabook na motor. Hindi ako makapag-book ng kotse kasi kulang na yung pamasahe ko. Ha? Wala ako dyan sa Maynila. Nasa Batangas ako. Po? Teka. Tatawagan ko si Billy. Sige pa, thank you. Hello, Ma? Asan ka na? Lagpas 12:00 na. Sabi mo, uuwi ka maaga. Alam mo namang hindi ko siya madadala sa klinik. Pauwi na po ako, Ma. Nagpasundo ako kay Tito Billy. Wala kasi akong mabook eh. Billy? Motor ang sasakyan nun eh. Ang lakas-lakas ng ulan. Oo na, Ma. Basta uuwi ako. I-text mo nga yung address mo. Ipapasundo kita kay Tony. Wag na, Ma. Okay na. Hindi. Basta i-text mo yung mismong address mo. Parang ang sweet ng nanay mo, ma'am, ha? Oo nga, kuya eh. Sobra. Good morning. Si Paulo po? Tulog na. 3:00 na, di ba? Okay. Tutulog na rin po ako. Sabi ko naman sa'yo eh. Kung kumukuha ka ng mas magandang trabaho, di sana hindi ka naghihikahos pagkuha ng kung ano-anong racket. Ma, pwede bang bukas na lang? Anong bukas? Pagod na po ako. 3:00 ka ba naman matapos sa trabaho mo, di ba? Hindi lang dun, Ma. Saan? Sa lahat. Lahat? Gusto ko lang ng konting pahinga. Gusto ko ng kompletong tulog. Gusto ko nang mabayaran lahat ng utang ko at higit sa lahat, gusto ko lang na tumigil na yung pagsasermon mo kahit isang araw lang. Pinagsasabihan lang kita. Araw-araw? Nangihina ka ba, Ma, kapag hindi mo ako napapagalitan? Aba, bastos ka. Ako pa. Ako pa talaga. Sino pa ba? Bastos ba yung manghingi ng konting pangunawa galing sa'yo? Hanggang kailan ba ako magbabayad sa pagkakamali ko? Sinusubukan ko naman eh. Naghahanap ako ng trabaho. Inaalagaan ko si Paulo. Tumutulong ako sa bills. Lahat na. Magkukwentahan pa ba tayo ng mga nagawa natin? Hindi ako nagkukwenta, Ma. Sinasabi ko lang sa'yo na pagod na ako. At wala akong ibang hinihingi kundi konting konsiderasyon man lang. Yung makita mo man lang na hindi naman ako tumatambay dito. Tatlo-tatlo yung trabaho ko, Ma. Alam kong nagkamali ako pero lahat naman na pwede kong gawin para panindigan yung pagkakamali ko, ginagawa ko, di ba? Hindi ko talaga gets kung bakit mas mabuti pa yung pagtrato mo sa mga aso't pusa natin kaysa sa akin. Sa tingin mo ba, ginusto kong hindi makapagtapos?
Sa tingin mo ba ginusto kong mabaon sa utang? Sa tingin mo ba pinili kong maging anak sa labas at itrato na parang basura ng mga kapatid ko? Na mismong mga magulang ko, hindi man lang ako binati nung birthday ko. Ma, walang taong gugustuhin mapunta sa sitwasyon ko. So please lang, nagtsatsaga naman ako eh. Kahit ngayon lang, huwag mo akong pagalitan. Kahit ngayon lang, itrato mo naman ako na parang anak mo. Tutulog na ako. Maglinis ka na dyan. Mga kamorkada, ganon si Mama. Hindi nakikipag-usap, laging umiiwas kapag nako-confront na. Buong buhay ko nasanay na ako sa ugali niya. Buong buhay ko tiniis ko lahat ng mga masasakit na salita niya. Pero pagod na talaga ako. Nung mga panahong yon, ang tanging gusto ko lang naman ay makatulog ng maayos. Makahinga kahit konti, pero alam kong hindi yun kayang ibigay ni Mama. Alam kong habang nasa poder niya ako, ay araw-araw niyang ipapaalala sa akin lahat ng mga maling nagawa at nagagawa ko. Hindi ko maiwasang isipin na sa edad kong ito, sana man lang tinutulungan niya ako, ginagabayan. Aaminin ko, malaki talaga ang naging sama ng loob ko kay Mama. At noong mga panahong yon, nagdesisyon ako na kakayod ako ng kakayod para makaalis sa poder niya. Eto, parang okay din. Wait, saglit lang. Ano ba yan? Pumasok na yung kita ko sa reselling. Binabayaran ko na yung remaining balance ko kay Ate Trisha. Huy, totoo ba? Ayan, sent na. Finally! Yung utang ko na lang sa bangko. Oh, happy ako for you, me. Konti na lang talaga. Ilang buwan na lang, utang-free na ako. Konting kembot pa. Wait, patingin yung pinapakita mo kanina. Eto, studio unit siya, mura lang tapos malapit din siya sa trabaho mo. Parang mas gusto ko yung medyo mas malaki na eh. Kahit papaano kasi, medyo lumalago na rin yung kita ko sa reselling ko. Halata ko nga parang umaasenso ka na talaga. Sira. Pero sure ka na ba talaga as in 100% na aalis ka na sa poder ng mama mo? Oo, ayoko na. Feel ko mas magiging okay kami kung hindi na kami magkasama sa isang bubong. Paano si Paulo? Iiwan ko muna kila Papa pag may shift ako sa grocery. Ito, mura rin. Pwede ka na rin mag-move in agad. Pwede. Kaso 10K per month, medyo mabigat pa rin. Sino yan? Yung boss ko sa grocery. May mga paupahan din kasi sila. Nagtatanong ako baka maka-discount. Uy, 8K isang bungalow house? Parang okay yan ah. Okay na no? Parang sulit na siya. Sulit talaga. Tapos daw, kahit di na ako mag-advance payment, kung wala pa akong budget, security deposit na lang daw. Ay, ang bait. So, kukunin mo na? Feel ko. I-go mo na yan. Alam na ba ng mama mo na lilipat ka na? Hindi pa pero kakausapin ko na siya. Gusto ko na ng peace of mind at feel ko mahahanap ko lang yun kapag nasa ibang bahay na ako. Ang layo na talaga ng narating mo, te. Sobrang proud ako sa'yo. Thank you, Ems. Wish me luck sa pagharap sa nanay ko. Kayang-kaya mo yan. Lily! Po! Kain na. Si Paulo, pinadede mo na ba? Opo, kakatulog lang uli. Kumain ka na kasi mamaya gising na naman yung batang yan.
Ma, may sasabihin pala ako. Oh, Lilipat na kami ni Paolo. lilipat? Anong lilipat? May paupahan yung boss ko. Malapit lang din sa trabaho ko. Doon na muna kami. Lilipat kayo? Sinong mag-aalaga kay Paulo kung magtatrabaho ka? Magdadagdag ka pa ng mga bayarin? Baon ka na nga sa utang? Ang dami-dami nating babayaran tapos... Ma! Okay na po lahat. Naplano ko na lahat. May mag-aalaga na kay Paolo. Nabayaran ko na yung utang ko kay Ate Trisha. May savings na rin ako. Ayos na yung kita ko sa 3 trabaho ko. Okay na lahat, Ma. Naplano ko na po lahat. Bakit kayo lilipat? Ang ayos-ayos na dito. Maghahanap pa kayo ng ibang bahay? Ma, mahal ko kayo. Pero ayaw kong lumaki ang anak ko sa tahanang lagi siyang pinagtataasan ng boses. Sa tingin ko, mas makakabuti para sa ating dalawa kung magkahiwalay na tayo ng bahay. Nagtatanim ka ng galit sa akin? Ma, gusto ko lang tumira sa tahimik na bahay. At hanggat nandito ako, ang lagi mo pa rin makikita lahat ng pagkakamali ko. Kaya bubukod na ako, Ma. Kaya ko na. Kaya ko na po. Kung hindi na kita mapipigilan di sige, umalis ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Paolo. Happy birthday daw, baby. Blow the candle. 1, 2, 3. Yay! Happy birthday, Apo! Happy birthday daw, sabi ng lolo. O, kiss muna. O, ito yung gift ko sa'yo, ha? Wow, thank you po. You're welcome po. Si Mama pa, nakita nyo? Hindi wala pa ba? Wala pa Pupunta kaya yun? Aawayin ko kapag hindi. As if naman kaya nyo. Kung hindi man siya pumunta, desisyon niya na yun. Alam mo naman matampuhin yan Oo nga po Lily? Bakit? Andyan na si tita. Asan? Ayun kakapasok lang. Mama! Oh, Paolo, andyan si Lola happy birthday, Paolo. Thank you po. Cute. Kailan ka bibisita sa akin? Sa Lunes, Ma. Okay lang ba sa inyo? Iwan ko muna doon si Paolo. O sige, para makapag-banding naman kami. Tapos sa Martes, sa amin naman siya. Pinag-aagawan ka ng lolo at lola, Lagi na siyang nasa inyo, Bobet. Sa akin naman muna. Basta alagaan mo na maigi, ha? Oo naman. Tama niyan. Huwag na kayo magtalo sa harap ng bata. Kakain muna ako. Iwan ko muna kayong dalawa. Sige pa. Pakabusog ka. Thank you sa pagpunta, Ma. Oo naman. Ay, eto pala. Wow, may gift sa'yo si Lola, Paolo. Thank you, Ma. 2 yan. Tig-1 kayo ni Paolo. Wait. Anong nakasulat? Belated happy birthday, Lily. Ma. Wala akong nabigay ng birthday mo kaya ayan, kahit sobrang late. Thank you, Ma. Kain na tayo? Tara. Mga kamorkada, tama ako. Mas naging maayos ang relasyon namin ni Mama nung bumukod ako. Mas naging tahimik din ang buhay ko at sa totoo nga, parang mas naging close pa kami nung hindi na niya ako kasama sa bahay. Marami kaming naging hinanakit sa isa't isa, pero ngayon ay nakikita ko namang mas sinusubukan niyang bumawi at maging mas mabuting nanay sa akin at lola kay Paolo. Bukod sa relasyon ko kay Mama, ay mas maayos na rin ang takbo ng negosyo ko. At dahil mas malaki na ang kita ko,
Balak ko na rin palang bumalik sa school kapag nakaipon ako. Naging masalimuot man ang storya ko, ay masaya na ako na kahit papaano ay mas nakakahinga na ako ng maluwag. Mas maayos na ang pamumuhay ko at mas okay na rin ang mental health ko. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kamorkada. Lubos na gumagalang, Lily. UR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR. Hi buhay.